Breaking news, Kalingap update. EDSA supporters umalma kay Kuya David at bakit? At dating reaktor at si Medit nagpapapansin daw. Totoo ba? At Kalingap Dan, bakit nga ba binabash ngayon? At Carla, naawa daw kay Arjun? Totoo ba? At bakit? Lahat ng yan ay ating bibigyan ng reaksyon at komentaryo dito sa ating YouTube channel. At simulan natin to guys. Naknapate. Piliin mo. Disclaimer, ang video reaction na inyong mapapanood ay for entertainment and educational purposes only. Ang mga opinyon o komento ng reaktor ay sariling pananaw at hindi to pinipilit na paniwalaan. Nasa inyong sariling pagpapasya pa rin ang masusunod. This is strictly for adults only. Magandang araw po sa lahat ng mga solid Kalingap mula Luzon, Visayas at Mindanao. Araw ng Oktubre 2, 2024. At always remember, one Kalingap, one family. Piliin mo ang Kalingap. And this is your reactor and host, Berzano TV 2.0. Samahan nyo guys hanggang dulo. At please don't skip ads. At talaga naman, at supportahan nyo po ako, no? At syempre, magbibigay po ako sa inyo ng update dito sa loob ng Kalingap. At ito na nga guys, medyo medyo controversial. Lak ng pate. Syempre, welcome ulit sa ating Kalingap Reports. Kalingap News Update. Nakapate. At ito na nga guys, medyo controversial, no? EDSA supporters umalma kay Kuya David at bakit? Ano naman yan? Bakit kaya guys, alamin natin yan, ha? Syempre dating reaktor at si Medit nagpapapansin daw. What? Naku pa, no? Kaya tingnan natin guys kung gaano katotoo yan. Syempre Kalingap Dan, ano ba yan? Kalingap Dan, bakit nga ba binabash ngayon? Dahil ba in love? O dahil maraming nagka-crush? O dahil maganda si Joy? Tara alamin natin yan guys. Syempre, Carla naawa daw kay Arjun. Totoo ba? At alamin natin yan guys sa mga upload dito sa YouTube. At syempre, sa mga about sa Kalingap. So, kukuha tayo namang ibang mga video at pakikinggan natin at bibigyan natin reaction video guys. Syempre, shoutout din po sa lahat ng mga solid Kalingap. Syempre, shoutout po syempre sa lahat ng mga team Kalingap. Syempre, sa pangunguna yan ni Kuya Bal Santos Matubang. Kuya Bal Santos Matubang. Lingap sa may hirap, ordinaryong vlogger. At syempre, happy birthday ulit kay sa nag-iisang direktor ng Kalingap na nagpapaviral. Ang nag-iisang Kalingap Bro. Tumutulong sa kapwa at tao mahihirap. And of course, always support, no, sa kanyang mabubuting
advice. No, she's a good advisor. Ina ng Kalingap na dapat respetuhin at dapat suportahan ang nag-iisang co-founder ng Kalingap at Edno Vlogs. At syempre, shoutout din po sa lahat ng mga team Kalingap partners. Salamat sa lahat ng sakripisyo. At syempre, nandyan si Papa Dan, special someone ni Joy. At syempre, nag-iisang wife ni Kalingap Rob na si Ma'am Jack Tapia Matubang. And of course, always support sa habi ni Beyonce, Kalingap Edu. At syempre, muna sa nag-iisang Chappy Bunny ni Color Tapolar, Kalingap Jomar. And of course, always support kay Kuya David Vlogs. At syempre guys, always support kay Revelo Malalag at kay Rachel Morales Matubang. At syempre guys, shoutout din po sa lahat ng mga Kalingap Singapore Reactor o Kasere. Team Kasere, Kalingap Singapore Reactor. Nandiyan si Ma'am Nancy Velasco at Ate Lopez Rolda. Alright. Ay inspirasyon sa lahat ng henerasyon. Ituloy mo lang, Kuya Val, gawin ang adhikain pinapangarap. Yun at syempre guys, shoutout po sa lahat ng mga kapwa OFW natin sa iba't ibang bahagi ng mundo. At talaga naman guys, medyo medyo controversial ang ating reaction video. Grabe talaga itong mga bawat pangyari. Siguro simulan na muna natin dito yung kay Carla. Naawa daw kay Arjen. Pakinggan natin to guys, isa sa mga upload dito sa YouTube. At pakinggan natin to guys. Tara, let's bagets. Dahil sa hindi naman ito namimilit, ang pagkakamali lang niya na kahit alam nito na habang tinutulungan ito ni Kalingap Edo ay ipinagbabawal ang paggawa ng mga vlogs mga Kalingap dahil sa nasa mga kamay pa ito sa pagtulong ni Kalingap Edo. Totoo naman. At marapat lang na magpapaalam muna bago ito mag-vlog ng sarili. No, tama naman. Dapat talaga si Arjen nagpapaalam muna. Lalo kay Papa Eds. Tuloy natin. Para iwas problema katulad na lang kay Carla ngayon na nagpapaalam ito ng husto kay Kalingap Rob. Si Carla ngayon nag-trending kaagad ang una nitong vlog sa kanyang channel mga Kalingap. Oo. Ito sana ang ginawa ni Arjen bago ito gumawa ng hakbang para iwas problema mga Kalingap. Tama yun. Dapat talaga, hinintay niya muna yung decision ni Kalingap Rob. No? Hinintay niya yung nagpaalam muna siya at hinayaan niya na mag-decide is si Kalingap Rob. Kung ginaya niya si Carla, wala nang problema. No, pero tuloy natin. Ito na nga ang sinasabi dati ni Kalingap Rob na kung may tutulungan anya ito na isang beneficiary ay tatanungin muna anya nito kung ano ba ang gusto notong tulong ang magkaroon ng magandang bahay at kinabukasan or maging isang vlogger. Maganda na rin itong plano ni Kalingap Rob at para malalaman talaga nito ang totoo kung ano ang gusto ng kanilang mga beneficiary. Dahil may mga nagdaan na kasing mga beneficiary matapos matulungan ay magsarili na ito at aangkinin pa ang community na ang katotohanan nito mga Kalingap ay hindi naman sa kanila. Dahil ang pinagmulan talaga lahat ng community ng Team Kalingap ay si Kuya Val. Kaya marapat lang na magpapaalam muna kay Kuya Val kung may mga beneficiary man na gagawa ng hakbang para sa pansarili nilang mga plano. Hindi naman sa pinagbabawalan silang mag-vlog mga Kalingap ngunit may mga rules ng Kalingap na dapat nating susundin para iwas na rin sa mga posibleng mga problema na darating. Tama yun. So dapat talaga susunod ka at syempre isipin mo din yung maaari maging problema na darating. Syempre, mas maganda pa rin na mag-follow tayo sa rules ng Kalingap, di ba? Tuloy natin. Ang ginawa ni Arjen kung ito'y nagpapaalam muna kay Kalingap Edo wala sanang magiging problema at baka masuportahan pa ang kanyang ginagawang YouTube channel mga Kalingap. Totoo yan kung nagpaalam siya talaga, baka yung ginawa niyang pagla-live, yung kanyang YouTube, baka sinuportahan pa yan. Sabi nung iba, may nabasa akong comment, matagal daw nagla-live.
Bakit ngayon daw napansin? Siyempre, no, it's normal. Siyempre, siguro, nung araw, medyo wala nakakapansin kasi maliit pa siguro ano. Pero siyempre, pag dumadami na yung mga viewers at marami nang makakakita niyan, siyempre, may makakarating na mga information. Sa umpisa lang, siyempre, pag konti ang views mo, konti nakakarating, medyo hindi papansin ng iba yan. Hanggang sa, pag dumami na yan at maraming nakakapuna, talagang may magsusumbong, may magbibigay ng information. So, di mo maiiwasan na mapansin talaga yan. Kasi in the first place, kapag bago lang yan, di mo talaga mapapansin yan. Normal yun talaga. Pero pag dumadami ng mga viewers dun, medyo, teka, parang mali ata to Normally na malaman yan, no? So, hindi naman forget, parang, kung dapat noon pa napansin yan, no, is normal po, ano? Siguro meron ngayon may naglakas ng loob na magsumbong or meron na nakapuna, may nakita sa ano. Kasi minsan guys, kapag, ganito lang yan guys kapag yung algorithm mo sa YouTube, mababa, minsan di pinopromote. Pag hindi pinopromote, hindi makikita ng tao yun. Pero pag once yung video mo lumakas, ang mangyari niya, napopromote ni YouTube yan, minsan napapansin na talaga siya na marami. Kahit ako, kunwari, hindi ko siya kilala, hindi ako nakasubscribe sa kanya. Pag yun nag-viral, makikita ko yun sa feed ko, lalabas yun. Tsaka ko siya mapapansin. No? Hindi totoo na porket nung ulan di pinupuna. Kung kailan lumaki, tsaka na pinuna. Normal, si YouTube mismo nagpaano sa kanya, yung algorithm niya tumaas. So, nung tumaas yung algorithm niya, edi pinakita na ng lahat. Ganun yung guys. Tuloy natin. Nainsulto rin si Kalingap Edo dahil sa ginagawa ni Arjun ay hindi ito ang dapat na kanyang gagawin kay Edo. Yun, oo. Nakaka-insulto yun. Ito lang guys, hindi to pang-aaway, daw nang-aaway guys. Nalutok lang po yun. Insulto talaga yung kay Papa Eds, especially. Mga Kalingap. Mapapansin natin si Kalingap Edo na kahit ito'y matagal na sa Team Kalingap ay sinusunod talaga nito ang mga patakaran na kung sino lang ang na-e-vlog nito or hindi sa kanya ay hindi nito binablog kahit na mismong katambalan pa niya ito sa serye Mga Kalingap. Tama. Ganun si Kalingap Edo nagbigay ng respeto kay Kalingap Rab at ganun din sana ang ibigay respeto ni Arjun bago ito gumawa ng hakbang ay magpaalam sana ng maayos para maiwasan ang anumang posibleng mga problema mga Kalingap. Nakuha mo. At sa kabilang dako naman mga Kalingap, Carla naawa sa kanyang pinsan na si Arjun. Pinsan pala ni Carla to. It's normal naman to. Siyempre pinsan mo, maawa ka talaga. Will ang pinsan talaga ang unang maaawa mga Kalingap kahit Normal na yan. nagkakamali ang kanyang pinsan na si Siyempre Arjun. pinsan niya, yan talaga maawa talaga. Pinsan niya yan Diba guys, Arjun ay naawa pa rin ito dahil hindi rin siguro alam ni Arjun ang kanyang ginagawa lalo pa at ito'y bata pa mga Kalingap. Bata pa, sabi nung ibang mga viewers, 20 years old na daw yan. Ibig sabihin, hindi na bata yan. Pero sinasabi dito ng kuya, bata daw. Hindi na bata yan. No, bata yun, siguro kung 20 years old, hindi na bata, legal age na yan. May nag-comment nga sa akin daw, ang bata, yung baby, sanggol. Yung yung gumaganyan. Yun daw yung bata. Pero kung kung totoo man guys, kung 20 years old to, hindi mo na pwede sabihin bata to. Dapat alam niya na yung ginagawa niya. Pero syempre, still, sabi ko nga, hindi naman lahat ng tao pare-parehas. Baka na-excite lang naman guys. Na-excite, di niya naman sinasadya. Ganun talaga Ang akala lang siguro nito ay okay lang na kahit ano ang nasa isip nito ay kaya na nitong magagawa. At umayaw na nga itong mga Kalingap para maiwasan ang mga magiging problema pa hindi na nito ipinapakita ang kanyang YouTube channel ngayon. Anong masasabi niyo po tungkol dito mga Kalingap? Please comment and God bless. Kung tinigil niya yan, very good yun. Diba guys, no? Kung tinigil niya yun, very good yun. Wala tayong problema doon. Lintek. Dako naman tayo dito guys. Guys, huwag niyo kalimutan na mag-like, comment, and subscribe Marzano TV 2.0. Alright, please subscribe. So ganito naman guys, sunod naman tayo sa susunod na topic natin para mabilis. Ito nga daw, may napapabalita, no? May nakita ko kasi kaninang upload ni kay Potpot, saka na ibang mga reactor. So sabi dito, nakita ko, yung dating reactor daw, na dating, yun nga, na kasama ni Medit din,
na syempre, no, na nagkomento rin ng against sa Kalingap, ano, nagpapapansin daw, totoo ba? So guys, hindi po ako nakikipag-away. Tingnan natin kung gaano katotoo 'yon, no? At pakinggan muna natin itong si Kuya Potpot. Makikichismis tayo, Pakinggan natin 'to. Ang dating KROR reactor, no, na si Marinduque KOR pala to dati, okay. niyang gala, no, nakabase po sa Hong Kong, no. At ngayon guys ay napasilip, no, sa latest live po ni Kalingap Rap kung saan nagpalipad siya, no. Talagang para batiin ng happy birthday, no. Although walang masama, no, pero itong paraang to para sa aking opinion, no, parang nagpapapansin na naman. Hala! Para kayo Potpot nagpapapansin daw to. Bakit naman Kuya Potpot, ano ba ginawa? Itong si Marinduque yung gala, no, matapos kalabahan ng Kalingap, no. Kinalaban pala ang Kalingap. So dati itong reactor ng Kalingap, tapos kinalaban daw yung Kalingap. Kaya pala medyo parang masama mukha ni Kuya Potpot dito. Akala ko na natatae. Kuya Potpot, sorry Pero grabe ka, yung mukha mo parang galit ka. Pakinggan natin si Kuya Potpot. Alam naman natin ang naging kapalpakan po nitong reactor na to, no, ng dating Karepar Kalingap reactor, no, na si Marinduque yung gala, no. At ayan guys, no, talagang nakuha pa niya, no, na nagpalipad, hindi na nahiya, no. So nagpalipad pala siya at sabi niya rito, happy birthday kay Rob, God bless always. Ano masama doon? Okay naman ako yung Potpot. Pero tuloy muna natin to, baka meron namang dahilan si Kuya Potpot. Pakinggan natin. Talagang matapos niyang bakbakin ang Team Kalingap, kalabanin, no. Talagang binakbakan pala ang Kalingap. Kaya pala hindi mo masisisi si Kuya Potpot na medyo masama loob. Pati mukha masama. What time guys, galit. Ay talaga Pero dito lumalabas, talagang, syempre, kahit naman ako, masasama loob ko dun. Binanata mo Kalingap. Ay kahit naman ako, baka masabi, anong problema neto? Last time, binabakbakan mo Kalingap kayo, magpapalipad ka? Pero syempre guys, ako sa personal assessment ko, hindi naman ako pwedeng mag-jump in conclusion na nagpapapansin talaga. Baka naman talagang nagpapakabait na. Pero di ko pa rin alam Syempre, siguro kay Potpot medyo na-dismaya siya nung una. Siguro hindi mo siya masisisi na ganito yung komento niya na nagpapapansin. No, kasi matapos na sabi niya rito, no, nagpapansin na naman matapos kalabanin ng Kalingap. Hindi mo na maiisip na hindi mo rin masisi yung taon na medyo sumama loob kasi nga binanata mo Kalingap, diba? Pero guys, hindi po kay Marinduque gala, wala natin personal to, pero pakinggan muna natin to guys, kung ano-ano pinagsasabi, no, inutusan pa yung kapwa niya reactor, no, sa kanilang community ngayon. Na kanyang sinusuportahan na bakbakan ang mga sumira no, sa kanyang ini-aid ng dating Kalingap beneficiary, no. Kaya pala. Okay. Talagang ngayon, magsama kayong dalawa. Wala, galit na siya. Taya, magsama kayong dalawa. Galit si Kuya Potpot Matindi talaga hugot ni Kuya Potpot na. Patuloy natin. At huwag kang magpapansin, mahiya ka naman, no? No? At kung sa tingin mo ay mapapansin ka or makakabalik ka sa Kalingap, pasin ko malabo pa. Ay nako. Sa tubig, sa imburnal, no? Grabe talagang imburnal. Grabe ka kay Potpot. Talagang matindi hugot ni Kuya Potpot Dahil sa pinagkakapalpakan at mga paninira mo, no, sa Team Kalingap, no, yung talagang naalam naman namin na talagang isiniwalat ng dalawang kapwa mo reactor, no, kaya nga umalis sila dahil na-toxican sila, no, sa community ng binuo nyo, no, na yun na akala mo
kung sino ka na pababakbakan mo itong kalingap na kung saan karamihan din naman ng subscriber mo ay galing po sa mga kalingap supporters. Ay, grabe yan Maramihan pala sa subscribers niya, puro kalingap din. Kaya pala medyo humugot si dito, si Kay Potpot. Kaya wag kang naman dyan, marindukin yung gala, mahiya ka naman sa sarili mo. No? Uy, mahiya ka daw, hoy. Sabi ni Kay Potpot. Pero sa akin naman, Kuya Potpot, wala naman ako nakikitang problema dun sa komento niya. Siguro nag-birthday ni Kalinga Prab, no? Sabi niya, happy birthday Kalinga Prab, God bless always. Pero syempre ako, magkaiba kami ng isip ni Kuya Potpot. Syempre si Kuya Potpot, medyo defensive siya pagdating sa Kalingap. So, normally, na maisipan niya ito na nagpapapansin. Kasi nga naman, pagkatapos mong banatan yung Kalingap, sabay ganyan ka, di ba? Pero ang tanong ko kasi dyan, dapat humingi ka ng sorry, no? Kasi ako lang guys, totoo lang Kunwari, medyo nagkasama ng loob, dapat humingi agad siya ng sorry, di ba? Hindi parang walang nangyari. Ginirit niya lang si Kalinga Prab ng happy birthday, pero para sa naman lang, para sa akin to guys, hindi po ako nanguhusga, no? Pero sa akin man lang, sana nilagay niya, happy birthday Kalinga Prab, God bless always, at sana humingi siya ng sorry. No, syempre, kaya paano pagpapakitang pagpapakumbaba. Pero para sa akin, kung wala naman siya sinasabing again kay Kalinga Prab at kay Kuya Bal at sa Kalingap, sa akin okay lang naman to, walang problema to. Pero syempre, sabi ko nga sa inyo guys, hindi ko nababasa yung puso ng tao ni naman, di ba? Pero nasa kanila na yun kung nagpapapansin sila. Baka ipakita lang nila, i-prove na lang nila na hindi sila nagpapapansin. At sa akin naman, naiintindihan ko kay si Kuya Potpot, naiintindihan ko kasi pagmamahal niya yun sa Kalingap, no? Syempre, binanata mo Kalingap, normally, mawawalan siya ng tiwala sa'yo, di ba? Kahit naman ako, nawalan ako tiwala. No? Pero syempre, ayoko naman na maging negatibo dahil pagbati mo yan kay Kalinga Prab, no? Hindi naman ako nandito para humusga, no? At buhay mo yan. No, pero sayang, sana talagang nagbalik ka na sa Kalingap para sa akin, no? Humingi ka ng patawaran. Pero sana ako yung I'm hoping na magkaisa-ayos talaga lahat, guys. Ayoko naman din ng puro kaaway na lang. Nakaasawa din, guys, kay puro away-away, di ba? Pero ito, guys, gusto ko rin tignan yung upload ni Medit, no? Actually, yung upload niya, guys, in fairness kay Medit, maayos, Although, syempre, nagkaroon ng kaguluhan recently na mga issue. Anyway, basahin natin to. Medit Basilonia. Happy birthday, Kuya Kalinga Prab. Tawag pa niya Kuya, no? Thank you kasi isa ako sa mga natulungan mo maayos ang buhay at magkaroon ng maraming opportunities. I always be grateful to you and to all Team Kalingap. Kaysa na kumakarating at dalhin ng kapalaran nakatanim sa puso ko na once upon a time, there was a Kuya Rab Matubang and Team Kalingap that saved me and give me hope. Yes, ang respeto ko sa iyo, Kuya Rab, at kay Kuya Bal at sa buong Team Kalingap ay hindi mawawala. Happy birthday, Kuya Rab, and more blessing to come. Enjoy your special day. God bless you abundantly. So, para sa akin, to whom to judge me, to judge her. No, para sa akin, okay naman yung komento niya at talagang maganda naman yung guys yung komento niya. Pero sabi ko nga, basta ako, nagiging positive ako talaga mas okay pa rin talaga is yung love lahat. 'Di ba? Pero sana, yun nga, sabi ko nga sa inyo guys, I don't know kung sincere o hindi. Pero kung sincere si Medit, mas okay to guys. Para sa akin, hindi ko masabi nagpapapansin. Ang ganda ng message na binigay niya. Pero still guys, nasa inyo pa rin yun kung sino paniniwalaan nyo. No? Pero para sa akin guys, no, mas maganda na yung ganito. Hindi naman away-away. Ayoko din naman na mag-isip ng negatibo kasi hindi ko nababasa yung puso ng tao. Paano kung from the heart niya sinasabi yan, no? Pero sa akin, I'm looking forward na magkaisa-is ulit. At sa akin lang guys. Pero syempre, na kay Kalinga Prab yan at kay Kuya Bal, no, yung desisyon. Pero ako, sabi ko nga guys, lahat tayo dapat ay marunong magpatawad at magpakumbaba. Pero still guys, sabi ko nga, mag-iingat pa rin tayo. Huwag tayo masyado namang sobrang bait. Pero syempre ako, thank you Medit, no, at kay pag ako magpapasalamat ako guys personally, no, kasi natin personal, no,
okay naman yung sinabi nila. Pero syempre, they make it sure lang na talagang hindi yan pagpapansin. No, malalaman naman natin yan sa darating na panahon. Pero sana, matigil na yung gulo talaga, guys. Yun ang pangarap ko sa buhay. O, diba? O, dako na tayo, guys, ha? Please comment down below kung may nasabi po o mali, ano? Syempre, kudos kay Potpot. Talagang saludo ko sa kanya. Talagang matindi din ang pagmamahal niya sa Kalingap, no? Matindi pagmamahal niya, guys. Talagang gusto niyang ingatan lang yung Kalingap, especially Kalingap Rob at Kuya Bal. No, at opinion niya yan, guys. Opinion niya. Walang tama o maling opinion. Kung yun ang nakikita niya na nagpapapansin, no, komento niyo yun. Wala akong karapatan ng umusga. No, hindi ko pwede sabihin tama yun o mali kasi hindi ko naman alam. No, at hindi ko nababasa yung puso ng mga taong to. Salamat, Kuya Potpot, ha. Tuwa ako sa ano mo, pero parang kayo magkapatid. Di ba kayo magkapatid? Parang hawig kayong dalawa, oh. Magkahawig sila, no? Ang babata nyo pang tignan dito, oh. Grabe kayo. Okay, Popo, thank you, ah. Pero ito naman, guys. Ito matindi rin to. Breaking news. Kaya pala maraming galit kay Kuya David. Dahil sa live ni Lolo. At alamin natin kung bakit nga ba ang EDSA supporters ay umalma. At bakit nga ba? Alamin natin yun. Siyempre, bago tayo dumako dyan, guys, dumako muna tayo sa Danjoy. Uli natin yung EDSA. Danjoy muna tayo. No, ito nga ay may napapabalita na merong isang mga tanga o merong isang tanga o may mga tanga na binabash daw si Papa Dan. Pakinggan natin dito siyempre sa nag-iisang founder ng Danjoy. Kasi Bro Bobby 1TV 143 na ang bansag sa kanya da ay Tweety Bird. Ba't naman Tweety Bird ang bansag nyo kay founder? Bro Bobby? Lintik to mga basher na to. Pero alam niyo, guys, kahit anong pambash nyo kay Bro Bobby, hindi matitinag yan. Kumakain ng bakal yan. What I mean, di yan natitisod. Kahit durugin ng buhay yan, lalaban pa rin, ipaglalaban niya kung ano yung tama. No, ipaglalaban niya ang Kalingap. Ganyan ka-solid yan. No, grabe, ganun katindi si Bro Bobby. Pero pakinggan natin to, guys. So, Danjoy supporters na hide sa live. Nga pala, guys, no? Sa lahat ng mga baka magulat kayo, isang araw wala na kayong mga panty o kaya jacket. Ibig sabihin, guys, yung mga nakakulay blue sa live ko, baka alisin ko na rin po kasi marami po ako nakita. No, based sa ang dami pong naka-hide. Sabi ko na nakakalungkot lang yung mga viewers ko na sana ay nakikita ko magkomento, hindi ko na nababasa. May mga nag-hide. Kaya napagdesisyonan ko po na baka sa ilang araw, aalisin ko po lahat ng panty. Hindi po yung suot-suot yung panty, ha. Yung sa live natin, aalisan ko ng panty o ng jacket. So, ibig sabihin, mahuhubaran na kayo, hindi na kayo nakakulay blue. Siguro, yung mga mabibigyan ko ng kulay blue ay talaga yung mga solid. At syempre, mga nagpa-member dito sa aking YouTube channel. Pwede o pwedeng wala na lang. Ganun talaga, guys, eh. Kasi talagang namblema ako bigla. Kita ko ang dami naka-hide. Hindi na ako magbibigay ng jacket. Kaya sana po unawahan niyo po ako, no. Huwag kayong magalit sa akin, no. Kahit vlogger, hindi natin lalagyan para huwag kayong magalit, no. Magtampo. No, as much possible, baka alisin ko na po yun. Pero syempre, doon ko makikita kung sino yung mga totoong baliw. Talaga solid nakasupport sa akin. Pero anyway, punta tayo dito. Dumako na tayo sa talagang founder ng Danjoy na si Tweety Bird. Ay, Bro Bobby. Bro Bobby, start mo na. Pakinggan natin. Ito, ang sinabi dito, meron din nang baba sa akin dito, guys. Ano sabi sa'yo? Pero bukas ko na ito thumbnail. Oh, talaga? Unahin ko lang itong
Ito, yan o. Sino ba yan? Ito guys, oh. Yan na. Hmm. Itong si Rose Lindog. Sabi ni Rose Lindog. Rose Lindog. Ano sabi niya yung bro Bobby? Sabi niya, Rose Lindog. Mahilig mag-club si Dan. Makarma din yan. Magkatulo yun. Ha? Bakit ayaw niya nilang asawain si Jenny Oco? Para magsama na sila. Punyeta ka? Sama ng ugali mo. Bakit nagka-club masama? Bakit sinasabi niya nagka-club yung alam mo yung sa mga bar? Mga nightlife? May mga kaibigan ako nag-nightlife eh. Oh, hindi ko alam kung club sinasabi niya yung di ba? Tsaka ano pa kailan mo? Tapos sabi niyo, makarma din yung magkatuluyan. Oh. Talagang gusto niyang talagang wini-wish niya na magkatulo si Papa Dan. Siguro ito matandang to. Ano to? Ano to guys? Teka lang. Itong matandang to, siguro may gusto kay Papa Dan. Tsaka parang namumukhaan ko siya. Rose Lindong? Ulitin natin. Parang namumukhaan ko to. Ulitin natin. Ulitin natin to. Grabe naman mga yan. Hindi dito guys. Ito, mayroon akong ipapakita sa inyo. Tingnan. Ito, ang sinabi dito, meron din ng baba sa akin dito guys. Pero bukas ko na ito thumbnail. Unahin ko lang ito, yan o. Ito guys, oh. Yan na. Ano yung pangalan niya? Itong si Rose Lindog. Sabi Rose Lindog. Parang di mo pa ginawang Rose Dog Aso. Parang namumukhaan ko siya, bro Bobby. Teka lang, hanapin ko hayop na yan. Nasaan kaya hayop? Hindi ko makita. Kasi meron kasing basher ang Rochelle, ang pangalan Roslyn. Tapos nakikita ko yung profile niya, parang nakasalamin na matanda. Tingnan natin. Itong si Rose Lindog. Sabi ni Rose Lindog. Rose Lindog. Rose Lindog. Sa Tagalog, Rosas Lin Aso. Kasi yung basher ng Rochelle, ang pangalan Roslyn eh. Di kaya siya to? Mahilig mag-love si Dan, makarma din niya magkatuluyan. Baliw ata tong hayop na yan. Bakit ayaw nilang mag-asawain si Jenny Oco para magsama na sila? Gaga! Regis, napapamura ako. Kakabisit, biri mo, pinapanalangin si Papa din na magkatulo. Wini-wish niya. Bakit ayaw niya nilang asawa? Ano pa kailan mo? Hindi ka magdi-decide, tanga. Para magsama na sila. Abnormal yan, guys. Hindi kayo yung basher ng Rochelle? Na matanda, na taga-ibang bansa. Ang pangalan Roslyn. Buang din yun eh. Napating itong mga to. Kung sino yung matatanda, sila pa yung mga may saltik sa ulo. Grabe paninira to. Ay, nako po. Kakasukatuloy natin. Basahin nyo. Basahin ko na lang ha. Sige. Sabi ni Rose Lindog, mahilig mag-club si Dan. Makarma din yan. Pakialam niya. Magkatulo yan. O kita mo, yung salita niya dito guys, di mo alam kung sa isang babae tama. Hindi ko alam, baka fake account ito. Hindi, maaaring totoo din yan. Pero hayop yan. Gigigil ako sa siya lagay. Pero panalangin mo yung kapwa mo na na magkatulo. Tsaka, anong pakailan mo? Kung for example guys, nagka-club si Papa Dan, anong problema mo? Diba? Kung may ginagawa naman kung totoo man yan guys, or guys, ito guys, for the sake of argument. Kung totoo man yan, wala ka pa rin pakailam, tanga. Diba nakakainis eh? Tingnan natin. Pero may picture siya guys, May picture siya. Bakit ayaw niya lang asawahin si Jenny Oco
Anong pakialam niya? Oh, di ba? Gaga nga. Alam mo kung ikaw, Jenny, Roslyn, kung katabi kita, itatapon kita sa ilog. Isasako kita. Lalagyan ko ng makahiya sa, lalagyan kita sa sako, lalagyan ko ng makahiya sa loob. Ilalagay kita sa tubig. Palulutangin kita kasama ng mga hippopotamus. Para masakali magising ka. Tanga-tanga nito. Paliliparin kita sa spaceship. Nandun yung mga Transformers. Nanggigigil ako dito. Ito guys, kung totoo man to, nanggigigil ako sa, naku po. Bakit mas marunong pa sa kay Kalingap Dan? Yun nga, pinagtataka ko eh. So ito guys, mukhang galit ito or di ko alam kung anong galit niya kay Kalingap Dan. Baka ano yan, may gusto kay Papa Dan niya. May pagnanasa. Sa sobrang pangit niya, hindi niya makuha si Papa Dan. Ginaganyan niya. Obsession ng tanga. Tuloy natin. Diba? So ang sabi niya dito, mahilig mag-club si Dan. Bakit? Kasama ka ba ni Dan? Tama. Oo, tama. Ang paano man nasabi yun na nagka-club? Tsaka alam nyo guys, ako saan guys, hindi ko pinapromote to, Hindi ko pinapromote unang-una si Papa Dan Binata. Siya hindi mo masaya, mga lalaki yan eh. Ito guys, for the sake of argument. Tsaka una na pera niya yan. Syempre, sabi ko nga, kung may mali mang ginagawa si Papa Dan, malalaman niya ni Kuya Bal, tsaka ni Kalinga Prab, mapagsasabihan yan. Pero alam niyo guys, tama si ba't kasama ba si Papa Dan? 24 oras, baka gawa-gawa nyo lang yan mga gawa-gawa nyo lang yan, mga usaping mga chismisan, di ba? Mag-chismis ganito, may dagdag bawas na. Yung information na yon hindi yun galing sa kanya. Galing yun sa chismis. Kaya may tinatawag na first-hand info, second-hand info, third-hand info. Kumbaga, pasa-pasa na info. Pero kung ikaw ay first-hand info, ikaw yung tipong talaga nakita ng dalawang mata mo at narinig ng tenga mo. Yun yung first-hand info. Ibig sabihin talagang ikaw nakakita mismo. Pero kung ikaw kukuha ka na ng information galing sa ibang tao na parang, ay alam mo, Ale, alam mo ba? May kukwento ko sa iyo. Ano po yun? Si Papa Dan. Sabi daw dito sa natin sa social media, tawag din guys, nagbabar daw. Nagka-club. Ganon. So, yung information na yun, na yun guys, hindi galing sa kanya yun, galing yun sa chismis. Kaya kawawa naman si Papa Dan. Ngayon, kung meron kayong gusto nyo mang bintang, gusto nyo manira, o kaya talagang sasabi kayo ng totoo, picturean nyo mismo si Papa Dan, edi tsaka nyo ipadala. Tsaka kami maniniwala. Paano sa masala kung totoo yun? Kung totoo man yun, binatayan lang magagawa natin. Iningan ka ba niya ng pera? Nanumpa ba siya sa inyo? Na ako po ay magiging good boy. Bahay at lang po ako. Ganito lang gagawin ko. Ganun kaysa gusto niya pumunta bala sa buhay niya. Ang tawag dyan, freedom. Kalayaan. Lahat tayo ay may kalayaan. Binata yan, Ito guys, for the sake of argument. Hindi ko sinasabing ginagawa ni Papa Dan, Ang sa akin lang, for the sake of argument, gawin man yan o hindi niya gawin yan, wala namang problema. Wala naman siyang winawalang yung ibang tao. Itong mga kudangers, mga thunders. Kuda lang kunda, matanda pa. Guys, excuse me sa lahat ng mga senior citizen dyan. I love you, mommy, Mga daddy, I love you, Ang sinasabihan ko mga matatanda na walang kakwenta-kwenta, itong mga basher ni Joy at ni Papa Dan. Tuloy natin. Mahirap kasi dito yung, naman kasalanan ni Dan yung sabihin mong
Makarma din yan. Oh. Bakit anong ginawa sa'yo ni Dan? Yun nga eh. Mm. Tama. Ang dami mong alam. Tama. Ito si Roslindog. Marami yung alam. Ito yun. Hindi ko alam kung totoo to or fake. Eh, kung fake yan, tanga pa rin yan. Kung totoo yan, mas tanga pa rin yan. Oo. No? Roslindog, mahiya ka naman kay Kalinga Prab. Mahiya kay Kalinga Prab kasi kung si Dan nagpapasawa yan, si Kalinga Prab ang magsasabi dyan at si Kuya Bal. At andyan pa si Kuya Brooks. Oo. Ano naman ang, ano ka? Dahil ikaw ba ang nanay ni Dan? Ikaw ba ang kapatid? Baka nagpapanggap na syota. Saka ano to eh, itong Pilipinas guys, kahit anong gawin mo dito walang mali. Karapatan mo yan. Yung iba, kala mo, hindi naman sila kamag-anak, hindi naman sila syota, sila yung pakialamera. Tanga nga. Kaagigil. Eh, tsaka ano to eh, kalayaan natin yan eh. Ano democratic country tayo. Wala ka ng pating. Pakialamera ka. Ayusin mo yung mukha mo. Grabe, no, kayo kung ikaw boring ka, no, wag kang magkalat ng chismis. Kaysa magkalat ka ng chismis at kung kunwari boring ka talaga, kaysa magkalat ka ng chismis, maglinis ka ng paligid. Tatapon ka ng basura. Kaya itapon mo sarili mo sa Smoky Mountain. Para mawala na yung mga tanga. Ang laki mong kalat. Ang bantot. Tuloy natin, nakabate. Palagi nila yan sinasabi, basher ni Jenny Oco. Sino ba yung founder? Hindi ko nga alam ito eh, itong si Jenny Oco. Alam mo kung may alam kayo, no? Para, gusto nyo talagang ipahiya si Kalingap Dan. Puntahan nyo si Kalingap Prab, dalhin nyo yung mga evidence ninyo. Ipakita nyo yan kay Kalingap Prab, ipakita mo kay Kuya Bal. Eh, puro kayo, dinadaan nyo sa live. Tama. Natutuloy ako. Oo. Ito halata itong paninira lang ito. Totoo yan. Yung di mo alam baka siyang may gusto kay Dan. Ano magagawa namin? Si Joy ang gusto ni Dan. Oo. Tama. Ito sabi ni Ma'am Surit, may gusto. Pero alam nyo guys, feeling ko may gusto yan. Ano siya tingin nyo? Salamat bro Bobby O ngayon guys please comment down below ano masasabi nyo. Ngayon guys, ito medyo controversial to guys Baka magkamali po ako, i-correct nyo ako Alam nyo guys, malapit sa akin si Kuya David, no? Baka sabihin nyo, ay Sir Marciano, bias ka kasi kaibigan mo. No, ako guys, nakilala ko yung si Kuya David sa Singapore. Mabait na tao talaga yan. No, mabait pong tao yan, hindi yan talaga nagsasalita ng masama kahit kanino. Tsaka yan, talagang cameraman yan ni Kalinga Prab. Nakita ko yan kung paano yan sumunod kay Kalinga Prab at kay Kuya Bal. Pag sinabi Kuya Bal, David, lika dito. Vlog tayo. Sige Kuya Bal, ganun siya. Sunod lang si Kuya David. Ganun timing yan guys. No? Hindi ko siya kinakampihan dito, pero panoorin muna natin itong medyo controversial na live ni Lolo. Si Lolo palang nandito Pakinggan natin si Lolo guys grabe talaga. Bro Bobby, shoutout thank you so much So play muna natin itong kay Lolo na video Tingnan natin ano bang meron sa video natin ni Lolo. Kasalanan mo to Lolo Ba't kasi nag-live ka pa? Pakinggan natin to guys. Last na live ni Kalinga Prab kanina, lalo na naka 100k. Grabe sana po. Thank you po sa Malibal po kay Kuya, ano po yung sa papabahay. Punta po yan doon. Din po lang daw yun. Uy. Uy, pastig ng hotel. Ay, nung ano? Parang beehive. Sawa na ako sa LC. Ay. Beautiful Carla side story. Uy, grabe. So ito guys, sa point na to, sa around 10 minutes, no, o 9:54, binanggit dito ni, ako guys, pagkaarinig ko po, EDC. Sinabi niya dito, sawa na siya sa EDC. Ulitin natin guys, Ulitin natin itong portion to guys. Uy, pastig ng hotel. Ay, nung ano? Parang beehive. Sawa na ako sa LC.
Beautiful Carla. Di ba? So, dito, talagang ako guys sinabi niya dito, ako, sabahan ako sa EDSA. Pero dito, mapapansin nyo guys, may kausap si Kuya David. No? Which is binanggit si Beyonce. No? Ulitin natin ito portion ito guys. Ulitin natin. So, ibig sabihin, may kausap dito si Kuya David. Kaya sinabi niya na nagsasawa siya sa EDSA. Balik natin guys para natin guys, i-reviewin po natin to. Sige. Parang BI. Sawa na ako sa EDSA. Ayan. Sinabi niya rito, sawa na daw siya sa EDSA. Ngayon guys, totoo lang kung ikaw ay fans, talagang masasaktan ka rito. Kaya naiintindihan ko na ba't maraming galit na galit kay David ngayon. Kasi sinabi niya rito, ayoko kasi sawa na daw siya sa EDSA. Ngayon, bakit nga ba nasabi yun ni Kalingap David? Ngayon guys, ako wala po akong karapatan na humusga ngayon kasi hindi ko alam yung story o yung side ni David, no? Pakinggan muna natin yon. Pero syempre, itong portion na to is lesson learned talaga sa kanya. Hindi niya alam, nakalive pala si Lolo. Ngayon, parang ang dati may kausap siya, siguro hindi niya inakala na nakalive si Lolo, at may pinag-uusapan sila. I think kasi tinitignan ko si Kuya David sa portion na siya ay isang content creator, at yun nga, ang magiging problema lang dito, implication is, dahil nakikita naman natin, nakasupport sila sa Jomcar, maaaring pagbulanto ng negatibong perception ng ibang tao, lalo na yung mga fans ng EDSA. Na hindi naman natin masisisi kung magagalit talaga, guys. Kasi talagang yung matindi sinabi niya. Pero ngayon, ang tanong natin, paano yan? Yun na, natin dyan, magagawa lang natin dyan, isintayin natin yung komento ni Kuya David dito, tungkol dito. Kasi, nakikita ko dito kasi, yung usapan nila dito, guys, as content creator. Lahat po yan nakasupport sa lahat ng love team. Lahat po si Kuya David, supportado niya lahat ng love team ni Kalingap Rob. Ngayon, siguro, because of they are a content creator or vlogger, minsan talaga guys, may mga side comment kaming ganyan. Di nawawala po yan. Minsan sa basketball lang, kahit sa YouTuber, pag ang content mo parang pare-parehas na lang talaga, dumarating yung time, magsasawa ka. Kasi yun at yun lang. So siya na guys. Kasi ang lumalabas kasi, yun at yun lang yung ina-upload mo. Kumbaga, siguro nag-uusap sila, may kausap siya dito, hindi ko alam kung sino kausap niya. Siyempre, as a content creator, kung yun lang lagi nakikita mo, siyempre magsasawa ka talaga. As content creator. Pero nga, pag yan, napakinggan yun talaga siyempre, napaka-sensitive yan guys, yung bagay na to, yung binanggit niya. Sensitive yan lalo sa mga fans. Sa mga fans, siguro rin masisisi yung mga fans nagagalit. Pero syempre, sabi ko nga, hold your horses. Huwag kayong magsalita ng masakit. Dahil sa kabilang banda, si Kuya David ay maraming nagawa sa Kalingap. Nabigyan na niya tayo ng magandang camera. Nabigyan tayo ng magandang iba-ibang mga, syempre, tumutulong siya kay Kalingap Rob. Ako, yung pagkakamali na to, hindi ko yung gagamitin para laitin din naman si Kuya David. Ngayon, sabi ko nga sa inyo guys, kung may mali si Kuya David, ihingi naman ng sorry yan. At syempre, pakinggan muna natin yung side niya. Kasi ako nakikita ko dito, baka nagbibiroan sila syempre, as a content creator, normal lang yung masabi mo yun na, kasi sinabi niya man siya, nagsasawa siya. Pero hindi naman sinabing pangit yung EDSA. Wala siyang sinabing ganon. So, ang dating sa akin, nagsasawa siya because siguro yun yung palaging upload ng iba, yun ang lagi niya nakikita. Di ba? Maraming ganun guys. Kasi siya a cameraman, content creator din, kasama ni Kalingap Rob. Ngayon, sabi ko nga sa inyo guys, maganda makuha muna natin yung side ni Kuya David kasi hindi natin alam yung pinaka, buong conversation si Lolo naman, di naman sila naka-live. Kaya Lolo, next time, pag mag-live ka, naka-live ako, baka may sasabihin kayo dyan na hindi dapat marinig Mas tawag doon side comment. Minsan normal yung guys may mga side comment ka na hindi mo alam na naka-live ka pala. Di ba may mga ganun guys Di mo alam naka-live pala siya, nagko-komento ka. So ang mahirap na pag nakuha lang yung clip na yon, o tulad na sinabi ni Kuya David,
nakakasawang EDSI. Pag yun pinutol mo, masakit yun. Kasi yun ang pinutol mo, pero kung ikaw, uugatin mo yung pinakausapan, may kausap ba siya dito? Siya lang mag-isa? Kung may kausap siya dito, bakit nila napag-usapan yun? Baka nga naman, as a content creator, baka yun ang lagi mong upload. Siyempre, sa portion niya, nakakasawa. Yun ang karapatan nyo, guys, eh. Pero ngayon, sabi ko nga sa inyo, ngayon, dapat, kasi ang nangyayari kasi, alam naman natin, ng iba, talagang minsan nagreklamo sa akin, no, minsan napapansin nila na si Kuya David talaga nakapokus sa jump car. So, minsan, yun na, ito na, dito sa portion na to, iba mapapaisip. Baka sinabi mo yan kasi ayaw mo sa EDSI, gano'n. Yung mga nababasa kong komento. So, hindi natin maiiwasan yun. Pero para sa akin, no, kung ako tatanungin kay Kuya David, maganda magbigay siya ng paliwanag ukol dito. Kasi mahirap yung gawan siya ng speculation na hindi naman talaga yun ang kanyang intensyon. Baka siguro, as content creator, baka siguro nagsasawa siya kaka-upload ng EDSI. Hindi siya nakasasawa sa mismong EDSI. Iba kasi yung nakakasawa ang EDSI. Dapat kinuha natin yung buo. Ba't nagsasawa ka sa EDSI? Pwede sabihin, nagsasawa siya sa pag-upload. Maaring ganun, guys, eh. Maraming pwedeng yan, guys, eh. Maraming pwedeng yan maging conclusion doon sa usapan nila, eh. Narinig lang kasi, ang mali lang talaga yung cameraman, narinig yung boses niya. Hindi siya nag-iingat doon. Yung mga fans, napakaselan ng mga yan. Alam mo yung mga fans, nakikipagpatayan niya. Magkamali ka na ng negatibong komento, magagalit yan. So, para sa akin, lesson learned to kay Kuya David. At para sa akin siguro, kung may time siya, humingi siya ng sorry sa EDSI community, supporters. Kasi, pag hindi siya humingi ng sorry, parang, di ba? Pero sa akin, still, hindi po ako makapag-komento kung mali ba yung ginawa niya o mali ba yun o tama yun. Pero para sa akin, maaaring hindi niya na nabigla din siya sa sinabi niya at di niya, syempre, wala siyang masamang intensyon, eh. Sinabi niya naman nakakasawa, eh. Kung sabihin niya nakakasawang i-upload, no, di mo sinabi nakakasawa, ang pangit ng EDSI, walang ganun. Sinabi niya nakakasawa, o di ba? Siguro nga dahil sobrang puro, di ba? Panay EDSI na lang. So anyway, ito na lang, sana magiging lesson learned to sa mga content creator, no? Minsan pag nagla-live, especially mga nagla-live. Mga nagla-live dyan, medyo pag magla-live ka, usapin nyo lahat ng mga nasa paligid. Hoy, magla-live ako mamaya, nagla-live ako, 'di ba? May makita, o kaya may masabi, hindi maganda. So mas maganda 'yung guys. So I think this is a lesson learned. At the same time, wag natin isipin yung siguro hindi naman sinasadya to, guys. Ay wag tayong mag-isip ng negatibo. At nasa inyo 'yan. Para sa akin, love lang. Lahat tayo nagkakamali, hindi naman minsan hindi natin hawak minsan yung sinasabi natin, nabibigla tayo. Kasi we're just a human, no? We have a human weakness. Pero syempre, sabi ko nga, hindi naman pwedeng gawing excuse na lang na mahina ka, hindi mo sinasadya. Diba? Hindi naman pwedeng ganun, guys. Anyways, sana po nag-enjoy kayo. At kung may nasabi po ako, guys, na pagkukulang, let me know. At pasensya na po, guys, medyo inaatok talaga ako. Medyo busy ang lolo nyo. Pero para sa akin, guys, let's move on, no? At abangan natin yung explanation ni Papa David, no? Baka may yun, baka nagbibiruan sila. Syempre, baka as a perception isang content creator. Ganun pa man, guys, maraming salamat sa Diyos. At samahan nyo nito, guys, sa akin next video reaction. Sana po, kung may mali po ako, i-correct nyo po ako. At ako, I'm looking forward sa mga dating reactor ng Kalingap, Medit, sana magkais-ayos na. No? Ako, ayoko mag-isip na masama kay Medit, no? Doon sa sinabi niya. Para sa akin, okay naman yon. At ako, panalangin yung magkais lahat. At syempre, no, always support sa EDSI, lahat ng EDSI supporters, lawaan po unawa natin. Alam ko marami sa inyo ay talagang galit o nainis, pero hold your horses. Mas maganda pa rin tayo ay magpakumbaba, no? Baka tingnan natin, guys, kung magsasalita si Kuya David about dito sa issue na to. At di kasi nakita yung pinakabuong conversation, kaya mahirap kong musga. Baka sinasabi ni Kuya David nga, ulitin ko, sawa lang siya mag-upload. Pero hindi niya masinabi nakakasawang EDSI, mismong EDSI mismo.
Kaya abang-abang tayo guys. Maraming salamat po guys, pasasyalan po guys, medyo ano na ako, drogy, naantok na ako. Kaya medyo tatapusin ko muna. Maraming salamat sa inyo lahat guys, and to God be the glory guys. Bye-bye po. Alright. Salita, pagreaksyon ng usapan siya'y nauna. Sa vlog niya'y damang-dama, ang puso't malasakit pinawawala. Marzano TV, real talking, sa kanina po siya ang leading. Pag-support at di mo matipinan, sa kabutihan lahat ay aangat. Reaktor ng masa, laging handa. Tapat na opinyon, walang bahala. Sa bawat komento, may tamang timpla. Lahat ng viewers, alam ang halaga. Marzano TV, real talking, sa kanina po siya ang leading. Reaksyon niya'y tunay at wakas, wala sa kapwa, bawat hatol batas. Pagmamahal sa kapwa ang hangarin, kahit ano pang hamon sa daan. Si Marzano di sumusuko, tuloy ang laban. Marzano TV, real talking, sa Kalingap World siya ang leading. Pagsuporta di mo matitinan, sa kabutihan lahat ay aangat. Reta Lolo, tinambayan, sa kanyang vlog laging may laman. Patuloy ang tulong, patuloy ang saya. Marzano TV, ikaw na talaga. Ikaw na talaga. TV, real talking, sa kanina po siya ang leading. Reaksyon niya'y tunay at wakas, wala sa kapwa, bawat hatol batas. Sa bawat hakbang merong layunin, pagmamahal sa kapwa ang hangarin, kahit ano pang hamon sa daan. Si Marzano di sumusuko,